Hi guys! Good day sa inyo lahat. Okay. So, paano tayo magde-deposit ng pera dito sa BT Markets Broker? Okay. So guys, but by the way guys, again, hindi tayo makakapag forex trading kung wala tayong broker, okay? Sa market. Parang ano lang 'yan, parang Binance kung pamilyar kayo sa Binance, hindi kayo makapag-trade sa cryptocurrency kung wala kayong walang platform. Parang GCash, hindi ka makapag-transfer ng pera kung wala kang GCash. So, same with forex trading, kailangan natin ng third party na ginagamit natin para makapag-trade tayo sa forex market. But again, marami mga forex, what I mean, marami mga broker dito sa Pilipinas, pero ito yung ginagamit ko na broker na si BT Markets kasi mabilis yung deposit din, nakapasok ka agad sa account, then mabilis din yung withdraw. Okay, paano mag-deposit? Okay, pupunta ka lang dito sa upper right side, deposit. Ayan. Then, mamimili ka rito kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba GCash, ito lang yan, Philippines Instant Bank Transfer. Once na naklik mo yan, mamimili ka lang kung anong account mo. Okay, marami akong account kasi na pwedeng pagpilian. So, sample, i-click ko to yung account ko rito. Ayan. Lalagay natin kung magkano. Sample, $100. Again guys, ang computation dito is by dollars. Automatically, once na nag-deposit ka ng pera, or, ayan nga, pag nag-deposit ka ng pera, automatic i-convert na siya into, uh, into dollars, US dollars. So, once na nailagay na natin, makikita mo rito yung exchange rate, no? US dollars to Philippine peso is 57.81. Oh, tumaas ah. So, sa $100 meron kang 5,781 pesos, okay, na kumaga tawag dito, na i-deposit dito. So, once na-submit mo na, okay, submit natin. Wait lang guys. Ayan. So, mamimili ka rito kung anong gusto mo. Okay. Punta ka rito sa e-wallet. Okay. So, anong gusto mo dyan? Maya, CoinsPH, GrabPay Maya, etc. So, yung iba kasi, pinipili itong GCash. So, pwede naman yun, guys. But again, guys, pwede kayo mamili ng ibang mga payment method, no? Kung ikaw ay nasa ibang bansa, gusto mo credit card, ito. Credit card, pwede. Okay. Again, guys, kung magde-deposit kayo ng pera, mas okay at mas maganda na yung pangalan nyo mismo ang gagamitin nyo. Okay ha? Pangalan nyo mismo. Halimbawa, nakagawa ka ng account no dito sa BT Market, nakapangalan sa iyo. Okay. At yung address mo pareho. Dapat doon sa mismong address mo at doon sa mismong ID mo ay tali doon sa bangko mo. Okay. Like for example, GCash. Nakapangalan doon is Juan de la Cruz. O dito sa account mo sa BT Market, Juan de la Cruz din. So dapat pareho. Paano kung nag-deposit ka ng pera, ang nilagay mo doon, Juan de la Serna. Ito Juan de la Cruz. Okay? Pwede siyang pumasa. Kaya lang, syempre, pag mag-withdraw ka, tatawag na naman tayo, tatawag tayo sa customer service. Maaayos naman, okay? Medyo matatagalan nga lang ng mga ilang oras, 'di ba? Kasi kailangan tali kasi, 'di ba? Pero kung wala talagang choice, okay lang naman, 'di ba? Wala namang problema. So once na nakapag-deposit ka na, papasok na 'yan dito sa sa account mo. Ayan, so dito, sample ito, pumasok na. Pwede ka na mag-trade sa forex market kasi may pera ka na. Okay? Paano naman kung paano ko naman i-link ito doon sa mismong um, MT5? Okay? Kasi ito, ayan. Paano ko siya i-link? Madali lang guys. Gagawa din ako ng tutorial dyan. Okay? Okay. Then, ang unahin ko muna kung paano mag-deposit. Then, paano din mag-withdraw. Paano naman mag-withdraw? Dito sa bandang left side, withdraw funds. Click mo lang yan. Then, ilalagay mo rito kung ano account ng i-withdraw mo. Sample ito. Then, kung magkano. Yan. Then, continue. Okay, sorry. But by the way guys, once na nakapag-withdraw ka, kung ano yung nagamit mong account na pinag-depositan mo na pera, halimbawa GCash, nakapangalan sa'yo, doon papasok yung pera. Okay? Doon papasok yung pera, ha? Kung GCash, doon papasok yung pera. Okay? Thank you so much guys.